Ngayon. Excited ako kayo. So, yun guys, tawag nito, paki-type nga ng type 1 if excited ka sa ating training ngayon. Zombie sa umaga? Grabe kasi ito yung training na to is baka ito na lang po yung kulang sa'yo. Itong training na to, ito na lang po yung kulang. Grabe. Ang dami na ito type 1. Coach, shout out po dyan kay Coach Erica Eunice Bolivar. Yun, grabe. Ito type 1. Ang dami na excited. Actually po, hindi lang po kayo yung excited. Actually po, pati ako, excited na din ako marinig kasi grabe. Napakalupit ng topic ngayon na kung saan baka ito na lang po yung kulang sa'yo pa gawin mo yung negosyo, magawa mo siya, full blast, and then, tawag dito, maintindihan mo talaga ako na nung negosyo na to. So, tawag dito, so, hindi ko na patatigalin pa kasi nasa loob na ng ating Zoom yung ating speaker. Oh, grabe. So, ipapakilala ko po yung speaker natin for tonight. Actually, yung speaker po natin for tonight, isa lang naman po siyang OFW for good from Dubai. So, shout out po dyan sa mga OFW. Yun, sa mga OFW, kaway-kaway naman kayo dyan. Yun, especially sa mga masipag. So, yun, dati siyang OFW from Dubai for good and dati din naman din siyang Lazada office staff. So yung negosyo natin is may part ng dropshipping. So alam niya kung ano yung dropshipping. So grabe, di ba? And then isa lang naman siyang TPC core leader. Isa lang naman po siya sa napili ni Upline Robert Somira na to become a TPC core leader. So, isa din po siyang Gen Project core founder. So, isa po siya sa nagmamanage ng Gen Project. So, hindi ko na patatagalin pa. Gabi, subang lupit ng speaker na to. Tawag ito. Hindi lang siya maganda. So, napalupit ng speaker na to. Hindi ko napapatagalin pa. The one and only speaker for tonight. Bigyan natin ng milyong-milyong palakpak si Coach Upline Amina Muhammad Tahir. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Hello, good morning everyone! Grabe, kinabahan ako pero konti lang. Ayun, syempre, kayo yung nagpapalakas sa akin, di ba? Nagpapatibay sa akin, kaya yung kaba na to, hindi kaba dahil natatakot or ano, kumbaga, kaba because excited po ako mag-share sa inyo ng aking knowledge. Ayan, so, ano bang gusto nyo guys? Gusto nyo ba ng paligoy-ligoy or diritsahan? Kasi yung topic po natin ngayon, medyo masakit kung tinamaan ka. Pero kung hindi naman, kumbaga, ano ba, maganda siya sa pakiramdam. Diba? Ayan, so sabi nga nila, okay lang tamaan. Okay lang daw tamaan, at least natuto. Tama. Ibig sabihin, alam mo na kung ano yung mali. Ayan, grabe. Ang daming participant ngayon. 42,000 participant. Shout out po sa ating lahat. TPC Empire. Ayan, so syempre,
bago po ako magpakilala, maganda ba ako? Ay, grabe! Yun talaga yung unang tanong. Siyempre, nakikita ko dito sila Coach Librada, Coach Marialyn, Coach Mi Arlene, Coach, parang dalawa yung Marilyn pala, yung isa. Grabe. And syempre, shout out sa aking makeup artist dyan. Ayan, grabe, si Coach Anisor. Grabe, iba talaga yung speaker ngayon. May makeup artist. And syempre, shout out din sa maganda kong sponsor. Ayan, grabe. Pareho kami ng damit, blue na blue. Ayan, shout out, Coach Aida Melendres. And syempre, sa mga leader ko po dyan, sa lahat na lang, di ba? Ayan, shout out kay Coach Sherry Ann, Coach Annalyn, sino pa? Lahat na lang po, lahat ng nandito sa Zoom ngayon. Ayan, so grabe guys, ang dami po natin ngayon, so grabe yung excited ko. Ayan, so syempre, bago po ako mag-start, syempre, hindi pwede na hindi ako magpapakilala sa inyo. Wait lang, yung buhok ko parang inilipat. Ayan, so pasensya na guys kasi inayos ko po yung electric fan kasi nagugulo yung aking buhok. Ayan, sayang naman yung nag-import para magulo lang. Ayan, so syempre, bago po tayo mag-start sa ating topic, ang topic po natin is now. Ayan, so new affiliate orientation. Ayan, so ang topic po ito is para po ito sa mga baguhan. And syempre, para din sa mga, kumbaga, nilulumot-lumot na gusto ma-refresh. Ayan, di ba? Baka gusto ma-refresh, so para po sa'yo yung training na ito. Ayan, so good morning po sa lahat. Syempre, magpapakilala muna ako bago tayo mag-proceed sa ating topic. Ayan. Ayan, grabe naman ang ganda ng nasa poster. Ayan, syempre, mas maganda sa personal. Ay, wala tayong magagawa. Ako muna yung mag-ano ngayon na. Kasi ako yung nagahawak ng mic. Ayan, so syempre, amin ko po, Amina Muhammad Tahin. Muslim po ako, tubong Tausug. Ayan, from Zamboanga and from Hulusulu. Ayan, so grabe. EKA nang, ayan, Lady Egel, syempre. Ayan, so background ko po, dati po akong OFW sa Dubai, 2 years and 9 months. Ayan, so shout out sa mga kapwa ko diyang OFW. And dati rin po akong Lazada office staff. Ayan, so syempre, nagpapasalamat po ako dahil sa ganitong industry, kumbaga natulungan ako mapawi dito for good ng maaga. Ayan. So, syempre, sa pagiging isang OFW, akala ko po, kumbaga, doon makukuha lahat ng pangarap. Kumbaga, mayroon namang naipon yung mga kubal-kubal sa palad, ayan, yung mga eye bags, pero hindi sapat yon, di ba? Kasi syempre, pira ang kailangan natin para sa ating family. Ayan, so isa po akong TPC core leader. Ayan, thank you so much. Shout out kay Upline Robert Somera. Ayan, syempre sa mga Upline Joshua Magalso. And syempre sa ating host na si Upline Coach Jen. Ayan. So isa rin po akong Gen Project Core founder. Ayan. So mag-start tayo. Medyo mahaba na yung pagpakilala, di ba? So ang topic natin for today, kumbaga maiksi lang naman po siya. So okay lang ba sa inyo? Kasi taputin tayo ng hanggang 10 p.m. Ayan. So mag-comment ka kung hindi okay sa'yo. Ayan. So syempre mag-start na po tayo. Ayan. So, tulad ng sabi ko kanina, ang topic po natin is now para sa mga baguhan. Ayan. So, doubt in fear. Ayan. So, grabe. English, no? Ayan. So, ano ba yung doubt? Diba? So, doubt, kumbaga, duda. Di ba? Tama ba?
doubt and fear. Takot at duda. Ay, baliktad. Duda at takot. Ayan. So, syempre, yung negosyo po natin, kumbaga, lalo na sa mga bago, nakakatakot talaga. Kung anuhan mo sa pangmabilisan, di ba? Lalo na kung hindi mo alam yung ganitong industry, pumasok ka, mako-confuse ka talaga. Paano ba kikita? Paano ba ganito, ganyan? So, syempre, lahat ng bagay nakakatakot po sa una. Tama ba? Sa pagiging isang OFW, di ba? Takot din po tayo. Kasi hindi natin alam yung mapuntahan natin sa ibang bansa, kung mabait ba yan yung magiging amo natin, di ba? Tratuhin ba tayo ng maayos? So, di ba, nakakaduda? And syempre, bukod sa lahat, nakakatakot. Di ba? Kasi ang dami nating nababalitaan ng mga OFW, sinasaktan ng amo. Hindi lang sinasaktan, meron pa pong umuwi dito na wala ng malay. Di ba? So, wag naman sana doon na lang sa mga nangyari na yon, wag naman sana dito sa atin, di ba? So, pero ginawa pa din natin. Bakit? Dahil po sa ating family, di ba? Gusto natin mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya natin. So, kahit nakakatakot, gagawin pa rin natin. Di ba? So, how much more dito sa ating negosyo? Na alam mo dito, hindi ka sasaktan, di ba? Hindi ka sasaktan dito, hindi ka namin kukurutin sa mga bago, di ba? Ba't ka matatakot, di ba? Kung sa pagiging OFW, sa pagiging empleyado dito sa Pinas na, kumbaga nagawa mo yon, dito sa atin, maganda po, wala po kayo ikatakot, di ba? Kasi sobrang ganda ng ating community, sobrang ganda ng ating sistema ng company. Di ba? Naniniwala ka ba doon? Ayan, nakakatakot. Kung isipin mo, di ba? Kasi bakit ba kayo papakitain? Di ba? Anong meron? Di ba? Pero alam ko, kahit natatakot ka, kaya mo yan labanan. Kasi ang takot ko, yan po, basahin nyo, doubt kills more dreams than failure everywhere. Di ba? So, ibig sabihin, ang duda po, yan po ang papatay sa pangarap mo. Di ba? Yan ang papatay sa pangarap mo. Actually, sa ganitong industry, wala po nag-failure sa ganitong business. Pero nagkukwit, marami. Tama ba? Maraming nagkukwit. Di ba? Hindi po nag-failure. Hindi, kumbaga nawala sa network, hindi siya nag-failure, kundi nag-quit talaga siya. Kasi bakit? Natakot na, lalo na pag iniwan siya ng upline niya, ay iniwan na ako ni upline ko, so ayoko na po gawin yung business. Baka hindi ko kaya. Di ba? So magpasalamat ka na lang sa upline mo na dinala ka dito. Pinakita sa'yo ang magandang opportunity. Di ba? So nandito ka na, ikaw na yung gagawa ng negosyo mo. Given na lang si upline mo sa'yo na tutulungan ka. Huwag mo kang matakot. Lakasan mo yung loob mo. Di ba? Kasi yung iba, nag-join dito kasi, kumbaga, ano yon? Kasi nandyan lang naman si upline, hindi naman ako pababayaan. Di ba? So, hindi po habang buhay dyan si upline mo para i-guide ka, para turuan ka. Kaya habang maaga, gawin mo yung tama ang negosyo mo, kulitin mo si upline. Kasi yung mga upline, gustong-gusto nila na kinukulit. Turuan mo ako, anong gagawin ko dito? Ganito, ganyan, di ba? Lalo na kung may experience ka na sa ganitong business, mas okay yun. Di ba? So tayong lahat, alam ko karamihan po dito is meron experience sa ganitong business. Ang kaso nga lang, nanibago tayo. Di ba? So ako, na-involved po ako sa ganitong industry way back 2019. So, bilang OFW, natatakot din ako. Siyempre, may investment. Di ba? May investment, natakot tayo, may scam. Ayan yung sinasabi ng karamihan, scam daw. Walang katotohanan. Tama ba? Alam ko, naisip mo din yun, nagduda ka rin. Di ba? Nung nag-start ka. So ako sa mga previous company, mas malaki po dito yung puhunan. Pero bakit?
sinubukan ko talaga siya kasi ang daming nagsasabi ng ganitong business na kalukuhan lang daw. So ako sabi ko, paano ko malalaman na isa siyang scam kung hindi ko siya susubukan? 'Di ba? So sa mga previous company na salihan ko, kumbaga ginawa ko talaga siya tama yung business and kumita, nakabuild ng grupo, pero hindi doon nakaano talaga yung tinatawag na success. Kumbaga, hindi doon, kumbaga, sa love life, kumbaga, hindi doon naka-destiny. Hindi yun ang destiny sa mga previous company, di ba? So, malay natin, dito pala. Di ba? So, kung nakailang company ka na, itatak mo sa isip mo na ito na yung last card mo, ito yung negosyo natin, which is yung live board. Ayan. So, okay lang ba yun sa'yo? Na ito na yung last card mo. Diba? Ito yung live goal. Kaya kung may nakikita ka pang iba, hayaan mo na. Dito ka na mag-focus. Kasi bihira lang yung ganitong negosyo. 2,950. Pero hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Saan success dadalhin ang 2,950 mo. Diba? Kaya ikaw, nandito ka na. Lahat ng nasa Zoom ngayon, mag-focus ka na sa ginagawa mo. Huwag mo na ipagpalit yung live goal sa ibang opportunity na baka meron pa mag-share sa'yo, ganito, ganyan. Diba? Kasi kung natatakot ka dito, mas nakakatakot sa iba kasi ang lalaki ng investment nila. Pero dito sa atin, kumplito po tayo, meron tayong mga legalities, yung mga upline natin, grabe yung enhance, diba? Ginaguide tayo ng maayos. Diba? Kaya ikaw, nandito na mag-focus ka na. So, okay lang ba yun? Okay lang ba natanggalin mo na yung doubt in fear sa katawan mo? Kasi ako natakot din po ako for how many few days ago. Ayan. So syempre natakot din po ako. Pero tulad ng sabi ng mga upline, kailangan ko tanggalin. 'Di ba? Kailangan ko tanggalin yung takot ko, yung fear ko kasi bakit? Yun po yung magiging pabigat sa atin, yung fear. 'Di ba? Sabi nga ng mga mentor, yung takot at duda, para ka lang na umakyat sa bundok, may dala kang bagahe na mabigat. Diba? So makakaakyat ka ba sa bundok na yan kung may dala kang mabigat na bagahe? Siyempre hindi. So ibig sabihin, kailangan mo tanggalin para madali ka makaakyat sa success. Ayan. So okay lang ba na tanggalin mo sa sarili mo yung doubt and fear mo? Ayan. So mag-comment ka dyan. Diba? Mag-comment ka dyan. Yes, tatanggalin ko na po yung doubt in fear. Ayan. So, may natutunan ba, guys? So, hindi naman po ako ganun kagaling mag-talk. Actually, first time ko po mag-talk dito sa ating community. Pero, gagawin ko, diba? Gagawin ko, ibibigay ko, I do it whatever it takes para po sa inyo. Diba? Kasi alam ko, meron akong ma-share sa inyo na kumbaga makakabuti sa inyo, and syempre alam ko meron din sa inyo na soon ako naman yung makakakuha ng learning sa inyo. And next, kayo naman yung magtutalk dito. Ayan. So, next topic. Ayan, so attitude. Ayan, so sa kanina doubt in fear, syempre, kung sablay yung attitude mo dito, kailangan mong baguhin. Ayan. So, yung topic natin ngayon, kumbaga more of stories. Ayan, so meron po akong mga stories sa mga kwento about sa attitude. 'Di ba? Ang attitude natin, kumbaga, kailangan natin baguhin. Syempre, kung yung ugali mo sa labas, ugaling tambay, ugaling maritis, pasensya na ha. Dito sa negosyo natin, need mo tanggal. Okay lang, i-maritis mo yung business. Mas ikakabuti yun. Mas ikakalaki ng community mo. Kung business yung kinakalat mo. Pero yung iba't ibang chismis na hindi nakakatulong sa business, tanggalin mo yan. Diba? Kasi mas lalo lang yun makakagulo sa'yo. Hindi yun makakabuti sa grupo mo. Attitude. Diba? So dito, may mga example.
yung ugali natin. Kasi ako yung ugali ko po dati, syempre OFW ako. So napaka-emotional ko pong tao. Hindi natin maiwasan yan. Ayan. So umamin lahat ng OFW dito ngayon sa Zoom. Alam ko kayo po, emotional din kayo. 'Di ba? Kasi ako, alam mo yung pag may kaaway ka, parang gustong-gusto ko naman ganyan. Kahit sa Facebook man lang, gusto ko naman nabunot. So ganun po yung ugali ko dati. Gustong-gusto man nabunot kahit sa ano. Totoo yan, totoo, iyakin. Iyakin talaga ako. 'Di ba? Pero because of our system, kumbaga nabago po ang aking ugali. 'Di ba? Nabago ang aking ugali dahil sa sistema, dahil sa mga trainings. 'Di ba? Katulad din ng ano, mga nanonood na ano, no? Nanonood na drama. Ayan, example na lang natin, dalawang mag-asawa. Yung asawa nagtatrabaho, tapos yung asawa naman sa bahay minsan nanonood ng ano, nanonood ng drama. Tapos kahit pagod na pagod pa ang asawa galing trabaho, yung mata ganyan na. Saan ka na naman galing? Oh, 'di ba? Kahit alam niya sa trabaho. Kasi bakit? Naaano, kumbaga nahahaluan na yung ano, yung emotional niya, yung attitude niya dahil nakukuha sa panunood ng drama. 'Di ba? Kasi dito sa atin, ako po actually nagsimula ako nag full time sa mga previous company 2021. Nag-start ako nag full time. So na-stop lang siguro mga 4 months or 5 months ganyan. So ako pero kahit gano'n, hindi po ako nanonood. Alam mo, hindi ko na po kilala yung mga artista ngayon. Napakaswerte nyo kung kayo kilala pa. So ako hindi ko na po kilala. Yung pinapanood ko na lang ngayon pag hindi ako busy, pag mga Sunday or ano, yung Batang Quiapo na lang yan. Diba? Pero ako, nawala po. Yung dati na mahilig ako manood ng sobrang hilig ko manood dati, nung hindi pa ako na-involved sa ganitong industry, sobrang hilig ko po manood ng K-drama. Pero dahil sa negosyo natin, nawala po yun. Kasi sabi nga nila, ang totoong negosyante, hindi mahilig manood ng madadrama na pelikula. Tama ba? Kasi bakit? Kapag umiyak yan, lalo na sa akin, kapag umiyak din na sa loob ng cellphone, iiyak din po ako. Kaya bakit iniiwasan ko po na manood ng mga ano. So attitude. 'Di ba? So dito, kahit gaano ka kalupit, 'di ba? Kahit gaano ka kalupit sa business, kung yung attitude mo is sablay, kailangan mo po baguhin. So okay lang ba sa'yo na baguhin mo yung attitude? Para sa sarili mo, para sa leader mo. Kasi alam nyo guys, yung hinahawakan po natin dito is tao. Hindi po hayop. 'Di ba? So ibig sabihin, kailangan mag-umpisa sa'yo yung magandang attitude bago ka mag-share sa iba. 'Di ba? Kasi paano yung iba mag-oo sa'yo or maniwala sa'yo kung yung attitude mo hindi siya naka-align. 'Di ba? So need po natin i-align yung attitude natin. 'Di ba? Kasi mahirap magsabi sa iba, "Oy, mali yung ginagawa mo. Oy, bakit yung attitude mo ganyan?" Samantalang ikaw, hindi ka naka-align. Tama ba? So ayun sa OFW, so OFW, alam ko napakabait lahat ng nandito ngayon sa Zoom. 'Di ba? Napakabait. So dito, need mag-yes upline. Isa sa nagpapaganda sa ating negosyo, mag-yes upline. Isa po 'yon sa attitude. 'Di ba? Kapag may tinuturo si upline, huwag ka magalit. Kapag pinagalitan ka ni upline, magpasalamat ka. Kung alam mo na sa tama si upline, pinagalitan ka, magpasalamat ka kasi ibig sabihin, gusto ka i-correct ni upline mo. 'Di ba? Gusto niya itama yung mga ginagawa mong mali. Pero, pag hindi ka na pinapansin ng upline, ako yan po yung na-adapt. Hindi ko na kailangan example yung ibang tao, sa sarili ko na lang, no? Yung sarili ko po, dati sa previous company, umiiyak ako pag hindi na ako pinapansin ng upline ko.
Kasi bakit? Sabihin ko na, ay si upline, pinabayaan na ako, hindi na ako mahal. Hindi mahal ha, mahal na love life ha. Yung mahal bilang leader, bilang downline, ay sabi ko, hindi na ako pinapansin ni upline. So, ibig sabihin, kaya umiikis sa'yo si upline kasi may nagawa ka na hindi maganda. Hindi na naka-align yung attitude. Di ba? Pero the more ka kinukulit ni upline, di sa mga natutunan ko sa sarili ko na lang yung iaano ko sa inyo. Tuwang-tuwa po ako pag pinapagalitan ako ni upline. Nagpapasalamat ako kay upline ko. Totoo yan. Kaya hindi ko po inano, bakit kumbaga napaka-thankful ko, nagpapasalamat ako sa mga leader na nagtiwala sa akin mula noon hanggang ngayon. Na nakabuo talaga ako, na hindi man super laki, at least nakabuo, marami nagtiwala because of attitude. Kasi pag mali po yung sablay yung attitude mo, huwag ka mag-expect marami magtitiwala sa'yo. Tama ba? Kasi ano mo na lang sa sarili. Ikaw ba magtitiwala ka sa tao na hindi maganda yung ugali? Siyempre hindi. Diba? Ako sa sarili ko, pag nakita ko pangit yung ugali mo, sorry. Pero hindi ako magtitiwala sa'yo. Diba? So, kailangan sa sarili mo muna, ikaw muna, yung baguhin mo muna yung sarili mo, bago yung ibang tao. Okay lang ba yon? Nasusundan nyo ba? Mabilis ba ako magsalita or sakto lang? Ayan, so pwede ko po hinay-hinayin. Pwede, kung masyado mabilis. Ayan, so mag-comment po kayo dyan sa comment box. Ayan, so sakto lang daw sabi ni Coach Marialine. Ayan, so may natutunan ka ba guys sa topic? Ayan, okay lang ba mag-comment ka dyan ng attitude? Ayan, so syempre, next topic po tayo. Ay, ayan, meron pa. Yung acne attitude. Di ba? Acne attitude. Alam niyo kung ano yung acne? Yung acne po, alam ko na yan attitude. So, hindi pwede yun. Di ba? Acne attitude. Bawal. Kahit alam mo na yan, kailangan mo pa rin magpaturo sa upline mo. Kasi ako po, naranasan ko po maging empleyado, naging office staff po ako ng Lazada, pero anong ginawa ko pagdating ko doon? Sabi ko, hindi ako marunong mag-laptop. Kahit ilang years na ako nagla-laptop. Diba? Lalo na kung mapasukan mo na empleyado ka, tapos may mga toxic sa loob. Diba? So, hindi po ako ganong tao na ay, bida-bida. Ay, gusto ko ganito, ganyan. Alam ko yan. So, kahit alam mo na, magpaka-humble ka pa din. Yung acne attitude, tanggalin mo yan sa sarili mo. Alam ko na yan, attitude. Ayan. So, dapat, meron tayong GLLA. So, ano ba yung GLLA? Yan po yung dapat natin i-apply sa sarili natin. Yung good learning listening attitude. Ayan. So, ibig sabihin, makinig ka kay upline mo kung alam mo naman tama ang tinuturo sa'yo ni upline mo. Kung may mabanggit man sa'yo si upline na mali, yung tama lang yung pulutin mo. Diba? Sabi nga ng mga motivational sa mga Facebook, pag kumain ka ng isda, kainin mo lang yung yung unod niya, tapos itapon yung tinik. Tama ba? Alam mo naman, napakatanga mo namang tao kung pati tinik kainin mo. Diba? So, ganun dito sa negosyo natin. Kung may hindi tama, nakita ka kay upline mo, huwag mo na i-kopya. Yung kopyahin mo is yung mga tama na ginawa niya. Kasi lahat naman po tayo, hindi po tayo perfect. Isa lang yung perfect. Si God. Tama ba? Kaya kung may nakita ka mali kay upline mo, hayaan mo lang. Yung tingnan mo, yung mga nagawang tama. Okay lang ba yon? Ayan. So, next topic. Ayan. So, believe your
chances of success and any undertaking can always be measured by your belief in yourself. Ayan. So, naintindihan nyo ba yon? Kasi hindi ko naintindihan. Hindi, joke lang. Siyempre. Ayan. So, siyempre, kailangan mo magtiwala. Ayan. Kanino ka ba magtiwala? Ayan. So, meron akong kwento. Merong dalawang magkaibigan. Ayan. Ano ba yon? Taga-bundok. Taga-bundok po. Malayo po sila sa kumbaga sa mga city, sa mga palengke. So may piyesta po. May piyesta sa kumbaga sa ano ba 'yon? Sa town ba, parang ganon. So si Juan po at saka si Pedro. So sabi ni Pedro, pupunta tayo doon. Makipag-inuman tayo. Ayan, so ang nangyari, kailangan nila pa sumakay. Kailangan nila sumakay ng kalabaw or di kaya kaba. Yung mga sinaunang di ba? So, since bundok, si Pedro po, kumbaga, nadulas yung sinasakyan niya na kabayo. Di ba? Nadulas. So, nakaano po siya, parang sa bangin. Tapos nakaano siya parang may nahawakan ba siya? May nahawakan siya. So, sabi niya, so hindi na siya napansin ni Juan kasi madilim, gabi yun eh. So, ang sabi niya, God, tulungan mo naman po ako. So, ang sabi po ng may sumagot sa kanya, anak, bumitaw ka. Tapos ano po yung sabi niya? Wala na po ba ibang God dyan? Oh, di ba? Sabi ng God, tulungan mo po ako. Huwag mo po ako ipahamak. Huwag mo po ako ilaglag. Sabi ng nasa baba, anak, bumitaw ka. So, inabot po ng umaga. Hanggang sa kinaumagahan na pagtingin niya sa paan, sa baba niya, ganito lang pala yung paa niya papuntang lupa. Kaya pala siya pinapabitaw ng nagsalita. O, ano yung moral lesson doon? Ibig sabihin, naniwala ka, may mga napapaniwalaan ka na mali. Di ba? Tama ba? Sinabihan ka na bumitaw ka kasi alam ng nagsabi na mababa lang yun, hindi ka mapapahamak, pero hindi ka pa rin bumitaw. So, ibig sabihin, may mga bagay na pinapaniwalaan mo na hindi pala totoo. Tapos, meron naman, so dalawang klase yung paniniwala. Dalawang klase. Minsan, magtiwala ka sa sarili mo tulad dito sa negosyo natin. Magtiwala ka na kaya mo yung business. Di ba? Kasi yung paniniwala po, nakadepende naman yan sa'yo eh. Sabi nga ng mga upline, pag wala kang tiwala sa sarili mo, paano ka paniniwalaan ng ibang tao? Di ba? Hindi ka paniniwalaan ng iba pag wala kang tiwala sa sarili mo. So, kailangan po natin magtiwala sa upline natin, sa leaders natin, down the lines. Kailangan natin magtiwala. Di ba? Sa mga cross lines, syempre, kasi kung nagawa nila, kumita dito, magagawa mo din. Pare-pareho tayong may pangarap. Di ba? Kung may magaling dyan, isipin mo mas magaling ka. Di ba? Kasi ganun po akong tao. Hindi ako mayabang pero ganun po akong tao. Pag nakikita ko may magaling sa tabi ko, ay mas magaling pa ako dyan. Malaki ang confident dapat natin sa sarili natin. Pag may nakita ako, ang dami kong nakikita na maganda, pero mas maganda ako kaysa sa inyo. Kasi bakit? Naniniwala ako sa sarili ko. Diba? So, dapat ganun ka din. Ito pa yung kwento. Mayroon siya, Catholic, nakita niya nagpipray yung Muslim. Ayan, so shout out sa mga Muslim dyan. So, nagpipray po, tapos after nagpray, tinanong ng Catholic, sabi niya, naniniwala ka ba sa Panginoon niyo?
sabi ng Muslim, yes, naniniwala ako. Sabi niya, wedding nga. Sabi niya, oo, naniniwala ako 100%. Sabi ng isa, kung naniniwala ka, tumalon ka dyan sa bangin. Sabi ng isa. So, tumalon yung isa. Tumalon. Sabi niya, Allah. Ayan, so, yung kwento na to, galing po kay sa pinaka-paborito kong mentor. Ayan, kinukwento ko lang sa inyo. So, tumalon po siya. Binabanggit na yung pangalan ng Allah. Nakailang beses. So, ang nangyari po, kumaga, umano siya, lumutang siya, tapos bumalik ulit sa building kung saan sila nag-usap. Sabi ng isa na nagpatalon sa, ay grabe, totoo pala na naniniwala ka. Di ba? Tapos, meron naman na, Buddhist. Ayan. So, ang sabi ng isa naman ulit, naniniwala ka ba kay Buddha? Sabi ng Buddhist, oo, naniniwala ako. Kung totoong naniniwala ka kay Buddha, tumalon ka dyan sa bangin. Sinabihan na naman ulit. So, tumalon po yung Buddhist. Sabi niya, Buddha. Ayan, so, lumutang na naman siya po ulit at bumalik ulit sa building na yon. So, wala nangyari sa kanya. So, tinuro siya ng dalawa. So, ikaw ba? Ano ba yung mo? Catholic ka. So, naniniwala ka ba kay Jesus Christ? Sabi niya, oo. Pero yung ano niya, sa ulo niya, hindi niya na alam kung sino yung paniniwalaan niya. So, sabi niya, kung totoong naniniwala ka, tumalon ka dyan. Gayahin mo kami. So, tumalon po. Hanggang sa malapit na siya, pag siya lumulutang, tinawagan siya, Lord, tulungan mo po ako, God. Hanggang sa nabanggit niya na Allah, Buddha, tumawag na ng iba't ibang, kumbaga, iba't ibang Panginoon na yung tinawag niya. Kasi hindi na siya hindi na siya lumulutang eh. Pinagtripan niya yung dalawa eh. Di ba? So, ibig sabihin, hindi siya naniniwala hanggang sa nalaglag talaga siya, nasaktan siya nung bumagsak siya yun. Kasi bakit? Wala siyang paniniwala. Di ba? So, ano yung moral lesson doon? Ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa Panginoon niya. Kasi, tumawag ng backup eh. Ibang-ibang Panginoon yung tinawag niya eh. Di ba? So, kailangan, kung ano yung pinaniniwalaan mo, dapat maniwala ka talaga. Di ba? Huwag kang paiba-iba. Tama? So, ganun din po dito sa ating negosyo. Kailangan naniniwala ka sa tao nagdala dito sa'yo. Pinakita sa'yo yung magandang opportunity. Paniwalaan mo yan. Si upline mo, tinuturuan ka, paniwalaan mo yan. Diba? Pero pag sinabi sa'yo, pag uwi mo dito, pakakasalan kita, isa yan malaking scam. Oh. Diba? Pero sa negosyo, need mo paniwalaan. Mga products natin, together with ating CEO, need natin magtiwala. Diba? So, may natutunan ba kayo, guys? Ayan. So, next topic. Ayan, next topic po tayo. Ayan, so commitment. Dito sa commitment, ito talaga, pag wala kang commitment, example, umatin ka dito sa Zoom, pero wala naman dito yung isip mo, ibig sabihin, kahit anong tinuro sa'yo ng mentor mo, wala kang commitment, wala mangyayari. Diba? Kwento ko ulit. So, pumunta po ako sa
doon pa ako, nung time na yon, doon pa po ako sa Pasig. Sa Pasig pa ako. So, pumunta ako sa Baclaran. So, ang nangyari, sumakay ako ng train, syempre. Pagdating ko sa Ortigas, ang dami nakapila. Sobrang haba ng pila. So, ilang window yung sa pag pinagkukuhaan ng ticket. Ilang window yun siya. So, sobrang talaga ng pila. 'Di ba? So, ang nangyari, nasa first pila ako, nakita ko parang mabilis yung parang mabilis yung pangalawang pila. Lumipat ako doon. Paglipat ko doon, yung isa na naman yung mabilis ng ticket. 'Di ba? Ang nangyari, yung mga nasa ulihan ko dati, nung doon pa ako sa unang pila na yon, nauna na makakuha na sila ng ticket. Ako nandun pa rin kasi nag-transfer ako ng pila ko eh. So ang ginawa ko, lumipat ako ulit. So nandun na naman, bumilis na naman yung sa kabila. So lesson learned. Hindi ako naging commitment sa unang pila ko. Kumbaga, hindi ako nakontento. Yun yung moral lesson doon. So, ibig sabihin, nandito ka na nandito ka sa ating community, sa Live Good. May nag-offer sa'yo na ibang company. In-accept mo. Alam mo maganda yung kitaan dito eh. Ang liit ng puhunan. Ang ganda ng kitaan. Tapos may nag-offer kasi pogi eh. Pogi yung nag-offer sa'yo sa kabilang company. Ay, doon ako. Pogi yung upline doon, yung nag-invite sa akin. Hindi mo na alam. Pogi din yung dito. Hindi mo na alam kung saan ka na Pag may nagtiwala sa'yo, may mag-join sa'yo, invite ka ng invite, tapos may nag-join sa'yo. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Paano mo matutulungan yung mga tao na mag-join sa'yo? Kaya ngayon pa lang, kung hindi ka commitment dito sa team mo, sa community natin, mas maganda kung may nakikita ka pang ibang company na gusto mong salihan, mas maganda na wala ka pang tao, mag-quit ka na dito. Kasi bakit? Masisira lang yung integrity mo sa mga tao na pasali mo dito tapos iiwan mo lang. 'Di ba? Mas maganda, maaga pa iwan mo na lang yung dito. Kung mayroon ka namang nakikita iba. Kasi alam nyo guys, bihira lang yung ganitong negosyo. 2,950, saan ka pa? Tapos 50% yung sayo. Tapos lilipat ka pa. Ano yun? So, commitment. So, para din yan po sa parang sa relasyon din yan. Sa mag-asawa. Diba? Kapag nanliligaw pa yung lalaki, gagawin yung lahat. Diba? Kahit sa pagkain, sinusubuan ka. Diba? Gagawin yung lahat. Gagawin yung lahat sa'yo. Mapa-oo ka lang. Totoo yan. Mag-date, papuntang kakain sa Jollibee, tatawid sa daan. Haharangan lahat yung sasakyan. Padaanin yung girlfriend kasi syempre nanliligaw pa siya eh. Padaanin, sakot mabangga eh. Haharangan lahat yung haharangan lahat yung sasakyan, padaanin yung babae. Tapos siya pa yung oo, tama, buwis buhay. Siya pa yung magbubukas ng pinto ng Jollibee. 'Di ba? Tapos siya na nga yung nagbukas ng pinto ng Jollibee, siya pa yung nag-ayos ng upuan. Nauna pa siya sa table. Ganon kalupit kapag nanliligaw pa. Ganon yung commitment. Pero, pag naging mag-asawa na kayo, pag tumawid yan, wala na. Takbo na yung lalaki. Tapos pag nakita nandun pa yung asawa malayo pa, ay tatanga-tanga, mabangga ka dyan. Di ba? So, walang commitment. Di ba? Totoo yan. So, kailangan yung commitment mo nandoon. Kahit matagal na kayo. So, ito pa yung kwento. May dalawang mag-asawa na matanda na. So, ang nangyari, yung kaibigan ko, kumain siya, sa Jollibee din. Di ba? Puro Jollibee, tama?
Ayan. Kumain siya. Tapos, ang sabi ng asawa, ano yung i-order natin na pagkain? Ang sabi naman ng ang sabi ng babae, kung ano na lang yung kinakain natin dati, yung ino-order natin dati. So, ibig sabihin, masarap yung lagi nila kinakain doon, tama? So, ang nangyari, sumunod yung kaibigan ko, pumunta siya sa pila. Siya yung nauna sa pila, pero pinauna niya yung matanda na dalawa. Pinauna niya pina-order. Hindi niya pinauna dahil senior citizen. Pinauna niya kasi gusto niya malaman kung ano yung i-order na pagkain. 'Di ba? So nag-order ng spaghetti, burger. So ibig sabihin masarap kasi binabalik-balikan nila yung spaghetti at burger na yun. So siya din, sabi ng cashier, ikaw po, ano po yung i-order niyo? Sabi niya, ako din, ganun din, Jollibee din at saka Jollibee. Spaghetti din at saka burger. So, nandun na yung pagkain ng dalawang matanda sa table. So, yung asawa, yung lalaki, parang inaantok na. Tapos, tinawag ng kaibigan ko, sabi niya, Lo, bakit hindi pa po kayo kumakain? Kahit dyan na yung pagkain nyo. Ang sabi ng lalaki, ng lolo, sabi, nandoon pa yung si lola mo, hinuhugasan pa yung peso kasi yun daw yung gagamitin ko para kumain dito. O, di ba? Yun ang malupit na commitment. Kahit matanda na nandoon pa rin. So, ano yung moral reason? Ibig sabihin, dito sa negosyo natin, kahit ano yung makita mo sa labas, nandito pa rin yung buong puso mo. Nandito sa negosyo natin. Kasi yan po yung magdadala sa atin sa success. Tama ba? Ayan. So, ano ba yung natin? Kasi may commitment, I try. Di ba? So, ibig sabihin, susubukan mo lang. Hindi ka sure sa ginagawa mo. Tama? Hindi ka sure sa ginagawa mo. Ibig sabihin, sinubukan mo lang. Ano pa? I do my best. Ayan. So, I do my best. Gagawin mo lang pag kaya mo. Di ba? Gagawin mo lang siya. Pero pag tinamad ka na, may chance din na bitawan mo. Ganon din dito sa negosyo. Nag-join ka lang dito kasi nadala ka. Kasi ang ganda ng kitaan. Ganito, ganyan. Di ba? Pero nung ilang days ka, umabot ka na ng buwan, wala pa rin nangyayari sa'yo, ay ayoko na. So ano ba dapat yung commitment? I do it whatever it takes. Diba? So ibig sabihin, patay kung patay. Diba? Hanggat dyan yung company, nag-i-stay ka. Hanggat dyan yung upline mo, ginaguide ka. Yung grupo mo, lalong-lalo na kung marami na nagtitiwala sa'yo. Diba? Kasi kawawa po yung tao nagtiwala sa'yo, pero wala dyan yung 100% na puso mo sa negosyo. Diba? Pina-join ko lang yung tao, para pagkakitaan. Tapos wala na. So, ano yung commitment niyo dyan? I try. I do my best. I do my best whatever it takes. Saan yung commitment niyo dyan? Diba? So, dapat patay kung patay talaga. Hindi naman patayin yung sarili. So, ibig sabihin, hanggat kaya mo ibigay yung best mo sa ilalim mo, sa down the lines mo, natutulungan mo. Gagawin mo talaga, ibigay mo talaga, di ba? Kasi napakahirap magpa-join kung pina-join mo lang yung tao kasi yung commitment mo, I do my best. Gagawin ko yung best mo. Pag hindi mo na kaya, ano na mangyayari? Itatapon mo na yung tao. Parang hindi nagpalabas ng pera. Di ba? So, nandito ka. Baka nandito ka. Dahil sa ibang bagay, hindi sa business. Di ba? Pag iniwan ka ni upline mo, pag sinabihan ka ni upline mo,
Parts, mag-focus tayo sa business ha. O nag-leave ka na sa GC. Kahit marami nagtiwala sa'yo. Iniwan mo na. Ayaw naman ni upline sa akin eh. Paano yung si upline mo, nakapokus yan sa business, hindi sa love life. Lalo na pag malaki yan yung grupo ni upline mo. Di ba? Tapos hindi ka nabigyan ng time ni upline. Ay, si upline always na lang busy. Wala nang time sa akin. Hindi na ako kinakausap, hindi na nagchat-chat sa akin. Hindi na nag-blah blah blah. Di ba? So ano yung ano doon? Si upline maraming tao. Nakafocus sa business. So kapag nag-leave ka, nag-quit ka dahil hindi ka napapansin na bibigyan ng buong oras ni upline kasi busy si upline, sino yung talo? Ikaw ba? Ay, yung ibang tao ba or ikaw? Siyempre ikaw. Lalong-lalo na kung sinacrifice mo yung family mo dahil sa business na to. Totoo. Sinacrifice mo, di ba? Imbis na ipadala mo sa family mo yung pera mo na 2,950 sa anak mo na nag-aaral, pinadala mo dito kasi bakit? Gusto mo yung business na alam mo nakakapagpabago sa buhay mo. Sinabihan ka ng asawa mo, huwag ka mag-join dyan. Ayaw ko mag-join dyan. Ay, wala na, hiwalay na tayo. Gagawin ko yung business. Tapos hindi ka lang pinansin, i-apply mo, nag-leave ka, nag-quit ka. Diba? So, may commitment ba ang tawag doon? Wala. Diba? Walang commitment doon. So, dito, dapat focus sa business. I do my best, whatever it takes. Okay lang ba yon? Ayan, so mag-type ka dyan. Are you guys learning? May natutunan ba kayo? Ayan, so mag-type naman kayo dyan ng yes kung meron. Ayan, so syempre, next topic. Ayan, so discouragement. Parang natawa ako ba ng ano? Ng ulo na parang ungas ba? Parang tinutuka ng ahas. Ayan, so discouragement can stop you to do your dreams. Ayan. Diba? Hindi yung discouragement ang makapagpatigil sa'yo para sa pagkuha ng pangarap mo. Diba? Kasi, ang tao magdi-discourage sa'yo sa labas, uy, bes, huwag ka mag-join dyan. Scam yan. Bakit? Sila ba yung dyan sa ibang bansa nagpupuspos? Diba? Sabi ng ng ka-relatives mo, huwag ka mag-join dyan. Kasi hindi yan totoo. O bakit? Sila ba yung nagbabayad ng bills mo? Sila ba yung nagpapakain sa pamilya mo? Diba? Alam nyo guys, sa panahon ngayon, pera, yung pag mayroon kang pera, kilala ka ng buong pamilya mo, ng kaibigan mo, lahat ng tao, nasa ibabaw yung pangalan mo. Pero, pag wala kang pera, kahit kapatid mo, pinsan mo, malapit sa'yo, hindi ka po kilala. Totoo ba? Sinong nakaranas nun? Kasi ako naranasan ko po yon. Nung time na nag-a-apply pa ako papuntang abroad. Diba? Kasi ilang sa sobrang bata ko po na nag-abroad, 17 years old, so tumagal ako dito sa Manila doon sa tita ko kasi medyo pinataas-taas ko yung edad ko. So ako, umabot po ako ng mahigit 1 taon din po ako nagstay sa tita ko. So nakawa na ako kay mama at papa sa mga kapatid ko kasi every week nagpapadala sila ng pera. Baba na yung 1,000 pinapadala sa akin. Kasi alam nila yung buhay na Manila. So ako, pag tinawagan na ako ni Papa, anak, meron ka pa bang pera diyan? Kahit wala na akong pera, sabihin ko pa din meron. Kasi bakit? Umabot na ako ng year. Lagi nagpapadala dito sa akin ng pera.
Sabi ko meron kahit wala na. Nahihiya na. Kahit pamilya, kapatid, nakakahiya. Pag ikaw na lang yung ginagastusan. Di ba? So ang nangyari, may mga kaibigan ako, may mga pinsan ako, may mga trabaho. Yung iba nasa abroad, yung iba. Alam nyo guys, sa pamilya namin, both side ko, sa mama ko at sa papa ko, may mga trabaho talaga yan sila. Totoo. Yung kay mama, police, nurse. Yung mga first cousin ko po, yung kay papa naman, sundalo. May mga, yung mga malalaking trabaho, yung ano, so kung mga 5,000 lang, 2,000, alam mo naman napapunta yung abroad, magpahiram ka naman. Totoo. May mga nakakaahon-ahon sa buhay. Pero anong nangyari? Lalo na nung nalaman nila, nakailang offload ako sa immigration, naka-4 na beses na ako na-offload sa immigration, hindi ako nakakapunta sa abroad. Kasi bakit? Sa kadahilan ng sobrang bata ko, hindi ako makadaan-daan sa immigration. So ang sabi nila, imbis na tulungan nila ako encourage, kaya mo yan, makakapunta ka din sa abroad. Anong sabi? Ay, wala na yung pag-asa. So yung mga pang-discourage ko sa akin ng mga ibang pamilya ko na yon, ng mga kaibigan ko na wala na akong chance makapag-abroad, ginamit ko pong power sa sarili ko. Ginamit kong lakas hanggang pang-fifth doon po. Alhamdulillah, nakapunta po ako sa Dubai. Yung napuntahan ko is sobrang ganda. Tinuring ako parang pamilya. So, anong nangyari nung doon na ako? Isang buwan pa ako doon. Kaibigan ko na lahat. Lahat ng nag-discourage sa akin. Nagchat-chat na sa akin. Kumusta ka na? Ganito, ganyan. Okay lang ba yung amo mo? Ganito, ganyan. Nakakakain ka ba ng maayos? Diba? So, yun ang reason. Diba? Pag wala kang pera, lalo na kung down na down ka talaga, wala kang mahugutan, ida-down ka, i-discourage ka ng tao. Pamilya mo pa mismo. Totoo yan. Pero pag marami kang pera, nangingibabaw ka, halos pakainin ka sa palad. So ako napaka-thankful ko po kay mama at papa sa mga kapatid ko. Kumbaga kahit doon ako sa ibang bansa, hindi nila ako pinipressure, nak, magpadala ka dito, nak, wala na kaming pera, wala na kaming bigas, wala na kaming gamit. Ako mismo yung nagkukusa. Kasi bakit? Nakita ko yung effort ni mama at papa ng mga kuya, ate ko, nang dito pa ako naghihirap sa Manila nag-a-apply. So, sinuklian ko lang yung mga sakripisyo na yun. Diba? Kaya yun ang reason bakit kailangan natin gawin. Kasi yung pang-discourage po, hindi makakatulong sa atin. Ang gawin mo na lang power para maging malakas ka. Kagaya ng dito sa negosyo natin. Ayan, so seryoso na ang lahat. Nakikita ko. Seryoso na talaga. Ayan, so may kwento ako. Ayan, so may dalawang mag-ama. Galing silang bukid. So may sila, kumbaga 4 na bundok po yung tatawirin nila. Kumbaga, bago sila makarating sa kanilang bahay. So ang nangyari, sa una nilang nadaanan, may nagiinom. So yung kalabaw nila, hinihila lang, hindi nila sinasakyan. So ang sabi ng mga nagiinom sa kanto na yon, ang sabi, ay napakatanga talaga. May kalabaw pero hindi sinakyan. Alam nila ang layo ng uuwian nila. Diba? So ang nangyari, pinasakay po ng papa yung anak. So pangalawang bundok na nadaanan nila. May nagiinom ulit. Ang sabi ng mga nagiinom, tingnan mo yung anak, walang kwentang anak. Siya pa yung, kumbaga, yung nasa taas ba ng kalabaw? Pinaglakad pa yung papa, samantala ang tanda na, tapos pagod na pagod pa nag-araro. Diba? So, wala pa din. So, pangatlo, kumbaga, yung tatay na naman yung
sa taas ng kalabaw, anak na naman yung sa baba. May nagiinom ulit. Anong sabi? Walang kwentang papa. Pinaglakad yung anak. Di ba? So, anong reason doon? So, kahit anong gawin mo, merong masasabi sa'yo ang tao. Mabuti man yung ginawa mo or mali, mas lalo na pag mali yung nagawa mo. Meron at meron talaga masasabi sa'yo ang tao. Totoo yan. Kaya yun ang reason. Anong connection ng kwento na yun dito sa negosyo natin? Ibig sabihin, kung may nag-discourage sa'yo sa labas, hayaan mo sila. Kasi bakit? Pag kumita ka dito, ikaw naman yung makikinabang. Yung pamilya mo yung makikinabang. At hindi mo na malayan, ikaw umaangat na dito, yumaman ka na dito, nakuha mo na lahat ng pangarap mo, pero yung nag-discourage sa'yo, nandoon pa rin. Hindi nakakaalis. Kung saan sila nag-discourage, nandoon pa rin ng di-discourage. Hindi lang ikaw pati sa ibang tao. Diba? So yun ang reason na ibig sabihin, hayaan mo lang yung mga tao nagsasabi sa'yo, ay hindi ka yayaman dyan, hindi ka kikita dyan, or ano man. Diba? Tanggalin mo yung discouragement. Okay lang ba yun? Ayan. So next po, ayan, so may natutunan ba kayo guys? Ayan, so excitement. Ayan. Think excellent. Talk excitement, act out excitement, and you are bound to become an excited person. Ayan. Anong ibig sabihin nun? Ayan, i-translate nyo dyan. Ayan, so ang excitement guys, hindi naman siya nakakabuti sa atin pag medyo sobra na. Diba? Dapat nasa tama lang. Nasa tama lang. Sabi nga, 70% excitement. Kasi bakit? Example, nag-join ka dito. Tuwang-tuwa ka, nadala ka, nung in-explainan ka nang nakapag-invite sa'yo. Alam mo, parts, dito yayaman ka. Yayaman ka dito, kikita ka ng malaki. Dollar yung kitaan namin dito. Diba? After 1 month, 2 months, 3 months, kunti pa lang yung income mo. Kasi bakit wala kang ginawa? Na-down ka? Kasi imbis na gawin mo yung business, ang ginawa mo, nakipagmaritisan na lang. Kung sino-sino na lang yung tao na chismis mo na mga business partner mo. Diba? Imbis na ihataw mo, ihanap ng tao na matutulungan mo dito para kumita ka din. At the same time, kikita din yung mga tao matutulungan mo. Kasi dito, family business po ito guys. Family business. So, ibig sabihin, pag family business, hindi lang pera-pera. Diba? Pag kumita ka, need mo rin pakitain yung mga tao na nagtiwala sa'yo. Kasi alam nyo guys, napakadali lang po kitain ng 2,950. Pero yung tiwala ng isang tao, yun ang mahirap ibigay. Tama ba? Kasi ikaw ba, pag sinira na ng tao, yung tiwala mo, ibibigay mo pa ba ulit? Example, may tiwala ka 100%, tapos sinira. Ibabalik pa ba yun 100%? Diba hindi? So, excitement. So, dito, kailangan nag-join ka dito na excite ka. Kung ngayon, 1 buwan ka na, diba? Parang pakiramdam mo na, example, wala ka pang income, or konti pa lang yung income mo, 2 buwan ka na, okay lang yan. As long as ginagawa mo yung business, kikita at kikita ka talaga. Diba? Baka nag-join ka dito kasi yung na-explainan ka ni upline, tapos nung hindi ka kumita agad, kumbaga na-down ka. Diba?
Sunod yung excitement level mo po, huwag mo siya isobra ng 100% para hindi ka madali ma-down. Di ba? So ako ngayon, nagtutok, sobrang lakas ng boses. Di ba? Malakas ang boses ko. So ako, hindi naman totally 100% yung kumbaga excitement ko. Kasi siyempre sabi ko nga kanina before ako mag-talk, may halong kaba. 'Di ba? May halo po na kaba yung pagtutok ko ngayon. Pero gagawin ko yung lahat para siyempre meron din kayong matutunan sa ginagawa ko. So pag binigay ko lahat sa inyo yung 100% excitement ko sa pagtutok, what if may nasabi ako na mali? Na-comment kayo dyan, di ako din yung na-down. Tama ba? Para at least balance. Kung may masabi man kayo na, at least, hindi ko nabibigay lahat. Diba? So, ganun lang. Ayan. So, panatilihin mo lang sa sarili mo na itatak, gagawin mo yung business, 'di ba? Gawin mo siya ng tama. Yung business para syempre kung kumita yung iba, alam ko ikaw na yung next. 'Di ba? Ikaw na yung next. Sabi nga nila pag may nauna, meron ding kasunod. Yan. Okay ba? Ayan. So next topic po tayo. Ayan, next topic po tayo. Ayan, focus. Ayan, saan ka ba nakafocus? Ayan, nakikita mo yung yung mata ng eagle. Ayan, so may nagpunto po sa akin ito about sa mata ng eagle. Yung eagle daw, bago nila makita yung target nila na, ano bang pagkain nila? Yung mga isda ba? Kumbaga nakikita nila, bago siya matanggal yung tingin niya sa target niya pag nakuha niya na yung goal niya. Diba? So dapat dito, nakafocus tayo sa ating goal. Ayan. The successful warrior is the average man with laser-like focus. Ayan. So dapat nakafocus tayo. Ano ba yung goal mo ngayon? Ang goal natin ngayon is maraming matulungan. So dapat doon ka nakafocus, hindi sa ibang bagay. Tama? Kasi pag yung goal mo, maraming matulungan ngayon, maraming mapajoin. Pero nakafocus ka sa panunood ng video, nakafocus ka sa pakikipagkwentuhan sa labas, wala. Hindi mo makukuha yung goal na pinagpupukusan mo. Tama ba? Kasi, alam nyo guys, yung business natin, marami talagang madidistract ka talaga. Maraming distraction sa business po natin. So kapag ikaw yung tipo ng tao, madali ka po madi-focus sa ginagawa mo. Talo ka. Kasi bakit? Kapag na-distract ka, yun na yung umano sa isip mo, paulit-ulit na lang yun. So, ibig sabihin, di focus ka na nun. So, hindi mo magagawa ng tama yung business natin. Hanggang sa manghina ka. Totoo. Kasi alam nyo guys, yung pag na-focus ka, yun, bakit maraming nagpo-quit na tao? Maraming nagpo-quit na affiliate. Tulad ng sabi ko, actually, wala po nag-prepare sa ganitong business. Pero, nagpo-quit marami. Kasi bakit? Na-disfocus. Na-defocus. Tulad sa akin dati. Ito'y kwento ko para magkaroon kayo ng learnings. So, dati po, sa previous company na salihan ko, as in never ako nag-accept ng mga ibang bagay maliban sa business. Hindi po ako nag-accept. Kasi bakit? Takot ako ma-defocus sa ginagawa ko. Alam niyo kung saan ako nakafocus?
Simula OFW ako hanggang sa nag-full time ako. Puro business lang. Alam nyo, sinasabihan na ako ng mga kaibigan ko. Sabi na, Beth, baliw ka na. Kasi bakit? Yung mga kaibigan ko, nagagalit na sa akin, hindi ko na sila nabibigyan ng oras. Kasi bakit? Umikot na lang sa business. Umikot sa mga leader ko yung oras ko. Totoo. Umabot sa point sa nag-full time ako. Alam mo nangyari? Siyempre babae tayo. Di ba? Kahit hindi tayo kagandahan, meron at meron talaga lalapit sa atin na mga lalaki kumbaga magpa-charming, parang ganyan. So ako yun ang iniiwasan ko talaga. Kasi bakit? Once na pinasok mo ang relationship, 100% madidi-focus ka talaga. Totoo yan. So iniwasan ko po. Nung nagpo-full time ako sa previous company pa namin, iniwasan ko po talaga yon. Totoo. Hindi ako maganda. Pero alam niyo doon, sa ganitong industries, pag kumikita ka, kilala ka ng lahat. Diba? Kilala ka ng lahat. So tayo, dito, ako dati so may mga tao lumalapit sa akin, pahingi ng tips, ano ba yung ginawa mo, ganito, ganyan. So pag meron kang love life, lapitan ka lang ng ibang tao, ibang lalaki, mga kahit ka-cross line mo, manghingi sa'yo ng idea kung paano ginawa yung business. Magkakaroon yan ng selosan. So damay na yung business. Tama ba? Madidi-focus ka na nun. So saan na yung goal mo? Nabaliwala na. Di ba? So yun po, yung malupit talaga iniiwasan ko dati hanggang ngayon. Iniiwasan kasi bakit? Takot na takot ako madi-focus. Lalong-lalo na. Mas dumarami yung nagtitiwala kaysa sa hindi. Lalo na yung iba, nakita nila kung gaano kaganda yung live good, yung community natin. Mas marami po nagtitiwala. Minsan yung iba sila mismo yung lumalapit, nagbubulo lang. So kapag ikaw na-distract, napabayaan mo yan, sino yung kawawa? Yung mga tao nagtiwala sa'yo pag na-defocus ka. Diba? So kailangan, kung saan ka ngayon, kung saan yung attention mo, kung sa business, business lang yan. Diba? Diyan mo paikutin yung oras mo, mundo mo, mag-prospect. Sa mga OFW pag rest time, alam mo, napakaswerte ng mga ibang OFW ngayon. Kasi bakit? Kahit nagtatrabaho, meron silang time makapag-cellphone, kahit nagluluto, kahit sa kusina, meron silang time talaga. So, ibig sabihin, magawa talaga nila ng tama ang business. Ako dati, pag oras ng trabaho, nasa kwarto ko po, yung cellphone ko. Bawal ako mag-cellphone. So, ibig sabihin, nagagawa ko lang yung business kapag after na ng trabaho ko. Kaya bakit? Minsan, nadidelay ako sa mga ganitong Zoom kasi bakit? Yung iba, talaga, wala akong cellphone na dala. Bawal po sa loob ng bahay ng amo ko na may cellphone. Kaya sabi ko, ang swerte talaga ng mga OFW ngayon. Kasi yung iba nakikita ko, nakakapag-live. Diba? May mga OFW nakakapag-live, nakakapag-TikTok sila. So, ibig sabihin, magagawa mo talaga ng tama yang business mo. So, dyan mo lang, mag-focus ka lang kapag may time ka na. Pag nag-Facebook ka, isabay mo na yan dyan. Diba? Huwag mong sayangin yung oras mo sa ibang bagay. Diba? Mag-focus ka sa goal. Kung ano yung goal mo ngayon, anuhin mo yan, pag-focusan mo yan, gawin mo ng tama. Kung mayroon kang hindi alam, magpatulong ka kay upline. Apps, ano bang gagawin ko dito para ma-hit ko yung goal ko? Tama ba? Ganun lang kasimple. Kasi ako ganun po yung ginagawa ko dati. Ganun yung ginagawa ko dati. So katulad dito, dati po, syempre nakikita ko busy din sila upline Joss, sila upline Coach Jean, upline Alvin. Busy din sila. Syempre, kung may goal tayo, meron din po sila yung goal. So dati, kumbaga, lagi po ako nagpapa-EBC roles,
So habang tumatagal, pinag-aralan ko sa yung business na yung ako na mismo yung mag-present, ako na mismo yung kakausap sa mga magtitiwala at nagtitiwala sa akin. Gusto ko rin i-try, gusto ko rin kumbaga i-try na kaya ko. Gusto ko rin ibigay, ipakita sa mga upline na kung kaya nila, kaya ko din. 'Di ba? Kaya ngayon, kumbaga inuunti-unti ko yung sarili ko na, ay okay lang sabihan ako ni upline, ay si coach nang parang hindi ko na nakita nagpapa-EBC role sa akin Ginagawa ko lang po kasi syempre yung upline natin, hindi lang naman sa atin. Alam mo, kung may 50 or 100 katao si upline, biruin mo 100 tayo tao ni upline, tapos iisa-isahin niya tayo. Hindi na kaya ni upline. Naging isa lang si upline. Tama ba? So ano nga naman kung 100 tayo, hatiin din natin ng 100 si upline. Ano nang mangyayari kay upline? Wala na tayong upline. Tama ba? So dapat ikaw na yung mag-adjust. Kahit baguhan ka pa lang, or kung matagal-tagal ka na, pag-aralan natin, ako din mismo, isabay ko na yung sarili ko. Pag-aralan natin yung yung business. Para syempre, kahit wala dyan si upline, baka may trabaho si upline, or di kaya may lakad, wala siyang internet sa labas, at least confident tayo na kaya natin yung business. So, pag ganon, kayang-kaya natin makuha yung goal natin. At least, si upline hindi mag-worry sa atin. Tama ba? Pag alam mo na mag-present ng mga business. So, focus lang. Kasi napaka-imposible po, kung nakafocus ka talaga totoo sa business na ginagawa mo, napaka-imposible sa simple lang ng presentation natin, sa simple lang mag-explain, hindi mo yan maano. Depende na lang sa'yo kung hindi business yung pinagpupukusan mo. Diba? Ganun lang kasimple. Tama? Ayan, so may natutunan. Ayan, so parang medyo mahaba ba yung natin, guys? Gising pa ba ang lahat? And syempre mag-type ka naman dyan kung gising ka pa kahit naka-off cam ka. Baka tulog ka na ba? Baka nakakinig na lang yung cellphone mo dyan. Ayan, so grabe ang dami natin. So marami din nagko-comment, nagising pa. Ayan, so next topic. Ayan, so goal settings. Ayan. So, siyempre, lahat naman tayo, gino-goal settings tayo ng mga upline. Kumbaga, binibigyan tayo ni upline ng mga parts. Ano ba yung goal mo ngayong buwan, di ba? Lalo sa mga full-timer or pati sa OFW, di ba? Mini-meeting tayo. Ni upline. Maano mo yan? Kasi tinatanong tayo ni upline, parts, kung OFW ka or full-timer ka, ganyan, parts, anong goal mo ngayong buwan? Diba? Kung goal mo, 5 direct, ganyan, 10, ilan, diba? Gino-goal setting tayo. So, ano ba yung goal natin? Ayan, so dapat meron tayong SMART goal. Ayan, so ano ba yung SMART? Ayan, so syempre, meron tayong specific. Ayan, so ano ba? Merong date ko. Dapat meron sakto date kung kailan mo yan kukunin yung goal mo. Tama? Ayan. Ano pa? Measurable. Ayan. So, dapat alam mo kung kailan. Nami-measure mo yan. Diba? Nami-measure mo kung kailan mo kukunin. Kailan mo makukuha yan. Diba? So, dito sa atin, lalo na sa mga lalo sa mga full-timer or kahit OFW, diba? Or sa mga part-timer, lahat na lang tayo, diba? Mas okay siguro na advance na. Advance natin. Mas okay yung advance kaysa late, tama? So, pwede natin, example, goal mo katapusan, ganito po, ups yung katapusan. Yung goal ko na PM, ganito katapusan siya, ganito karami. So, mas maganda kung kaya natin i-advance, mas okay yun. Diba? Unahan na lang natin. And then, goal ulit tayo another next month. Tama ba? Ayan, ano pa? Attainable. Ayan, dapat alam mo kung ano yung goal mo. Kasi ang hirap mag-goal na hindi mo alam. Diba? Kasi pag hindi mo alam yung goal mo, para ka lang
naglakbay na walang direksyon. Tama? So ano ba yung goal mo? Goal mo ngayong buwan, makabili ng bagong cellphone. Ayan, so ibig sabihin, alam mo na yung goal mo. So dapat ngayong buwan, meron ka ng bagong cellphone. Ayan, so baka naman. Ayan, ano pa? Relevant. Ayan, di ba? Ayan, so tulad ng sabi ko kanina, dapat alam mo talaga yung yung goal mo. Ano pa? Timely. Ayan, so isahan na lang yan lahat. Timely, tulad ng sabi ko, dapat alam mo kung kailan yung deadline, may time ka sa goal mo talaga. Tama? Ayan, so ano yung pinakamalupit natin goal sa buhay, sa long term? Diba? Ayan, so my goal, siyempre ito pang long term goals na to. Ayan. So siyempre, nandito tayo sa napakagandang opportunity. Goal natin, after example, this 2026, dapat magkaroon na tayo ng savings. Ayan. So siyempre nitong 2024, 2025, kumbaga, yung ano natin, yung pera natin, iikot muna natin, lalo na sa mga full-timer. Diba? Lalo na sa mga full-timer, kumbaga, umiikot muna sa atin, lalo na kung may down the line ka. Hindi down line ha, down the line. Diba? So, iikot muna sa mga leaders mo yung income mo. Diba? Tama? Pero after 2026, dapat meron na tayong sariling savings para sa atin, sa sarili natin, and syempre sa future at saka sa family natin. Ayan, so ano pa? Syempre, kung may pangarap tayo magkaroon ng malaking savings, syempre, may pangarap din tayong magkaroon ng car. So ayan guys, ayan, grabe, blue na blue. Ayan, so ano po yan? Kumbaga, dream car ko po yan, Lamborghini. Ayan, wow, sana all. So I hope nitong ilang years na to nalilipas, kumbaga, I hope na makuha natin lahat yung goal natin. Grabe, ang ganda, nakaka-inspire. Lamborghini, bagay na bagay talaga sa akin. Hindi siya kumbaga, maliit-liit din, di ba? Ayan, sinong nangarap din magkaroon ng dream car? Ayan, so sana all daw, sabi ni Coach Anisor. So, syempre, hindi ka lang mapapasana all. Dapat ikaw din sa sarili mo, may sarili kang dream board. Ayan, di ba? Lahat tayo dito OFW kasi ako ang nakasanayan ko po. Since OFW po ako, nadala ko po yung attitude sa paggawa ko po na magkakaroon po ako ng dream board na nandoon yung pangarap ko, yung short-term goal ko at saka long-term goal. Ayan, so, ayan, dream car ko po yan, Lamborghini. Ano pa? Ayan, so, syempre, yung travel, hindi yan mawawala. Ayan, so, grabe, pangarap ko din, na dream place ko din po yan, yung travel na yan. Gusto ko po makapunta sa Paris. Inshallah, hindi po siya Paris ni Diwata, ha? Baka sabihin ko, ay, Paris, malapit lang naman dito yan. Paris ni Diwata yan, eh. Diba? So, hindi po yung Paris ni Diwata. Yung Paris na magandang place. Ayan. Diba? So, pangarap ko po yan. Ayan, so, i-congratulate. Palakpakan naman natin si Coach Jen kasi local travel, kumbaga siya yung unang nakapag-travel dito sa local. So, malay natin, next, international. And syempre, dapat kasama tayo. Hindi pwede siya lang. Diba? Napaka-unfair naman na siya lang yung nagta-travel. Hindi pwede. Lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Hindi lang siya yung may pangarap na makapag-travel. Diba? So tayong lahat, i-goal din natin. Ako, nung nasa Dubai pa ako, nung ginagawa ko talaga siyang full-time attitude, yung ganitong opportunity, sinabi ko sa sarili ko na sabi ko, makabalik ako dito sa Dubai, soon, inshallah, pero travel na lang. Ayan, so di ba napakasarap sa feelings na maranasan mo yung mga travel na yan. So ano pa? Syempre, kung may pangarap tayo na travel, ayan, so syempre, meron din tayong pangarap na house in land. Ayan, syempre, kasi ang pangit naman na meron ka ng savings,
meron ka ng Lamborghini, nakapag-travel ka na tapos wala kang bahay, saan ka na uuwi? 'Di ba? Hindi naman pwede na kung saan-saan ka na lang, "Ay meron naman akong Lamborghini, so diyan na lang ako paggala-gala, wala na akong permanent place." 'Di ba? Hindi pwede. So siyempre, alam ko lahat po tayo, lalo na sa mga OFW, kaya yan nagpunta sa abroad kasi gusto nila magkaroon ng sariling bahay. Tama ba? Tama ba mga OFW? Yung iba kasi nagiging reason pa, sabi niya, "Part, sorry ha, hindi pa ako magkapagpadala ngayon kasi bakit? Pinadala ko kasi yung pera ko doon, inubos ko doon kasi nagpagawa ako ng bahay." 'Di ba? So ibig sabihin, lahat tayo pangarap magkaroon ng sariling bahay. Tama? So pangarap ko din po 'yan. Hindi lang kayo syempre. Ayan, so ano pa? Syempre kailangan din natin ng freedom. So ano ba yung freedom? Ayan, so syempre bukod sa financial freedom, kailangan din natin, ito yung pinakamalupit, yung time freedom para sa family. Kasi useless po ang financial freedom mo kung wala ka namang time freedom sa family mo. Tama? Tama ba? Kasi ang family po, yan po, bakit natin ginawa yung business? Why the reason? Because of our family. Bakit tayo nasa ibang bansa? Because of family. 'Di ba? So nagkaroon ka na maraming pera pero wala ka namang time sa family mo. 'Di ba? So nakakalungkot din 'yun, syempre. Magtatampo din naman sa yung family mo. 'Di ba? Totoo 'yan. So ano talaga, family talaga, time and financial freedom, mas okay 'yon na mag-mix siya para siyempre, wala masabi sa atin yung family natin. Hayahay na sila sa financial and siyempre, may time din tayo sa kanila, tama? Kasi 'yan talaga, lalo na sa iba na ibang tao, yung kailangan talaga nila is yung time, 'di ba? Gano'n din sa 'di ba, na nakapanood na kayo ng ng drama sa mga mag-jowa. Sabi niya, "Hindi ko kailangan ng pera mo, ang kailangan ko yung time mo." Ayan, 'di ba? So, aanuhin mo yung time kung wala laman ang tiyan. 'Di ba, useless. Ayan, so dito mas okay na nagmi-mix siya yung time at saka financial. Tama? Ayan. So ano pa? Meron pa ba? Ayan, so alam ko lahat na nandito ngayon sa Zoom, meron po siyang kanya-kanyang pangarap. Kanya-kanyang goal. So, i-comment mo dyan kung ano ba yung kung saan lugar na gusto mo makapag-travel international. Ano yung goal mo? So, after ng Zoom, mag-isip-isip ka na kung ano yung goal mo talaga ng long-term goal. Pwede ka gumawa ng dream board. Para syempre, ginagawa mo yung business, kung nakikita mo, ay, kailangan ko hatawin yung business kasi bakit? Gusto ko makapag-travel sa iba't iba, sa ganitong place. Gusto ko mabili yung yung sports car ko or anong car ba yung gusto mo. 'Di ba? Ganon. So, kailangan may dream board ka. Ayan. Ano pa? Meron pa ba ako? Next po. Ayan, so skills. Ayan. Next. So dito, meron po tayong kanya-kanyang skills. Ayan. So ang kailangan natin, kumbaga makinig lang tayo, be teachable. Ayan. Ano pa? Always keep learning. Ayan. So siyempre, kailangan, kung meron kang skills, kumbaga kailangan i-share mo din sa iba. Kagaya ng sa akin ngayon, kumbaga kung ano yung naranasan ko, ano yung mga knowledge ko, kumbaga share ko sa inyo. Tama ba? And syempre, always keep learning. Kailangan, kumbaga, matuto ka makinig. And syempre, makinig and dapat nakakakuha ka ng aral sa mga tao pinapakinggan. Tama? Ano pa? Ayan. And syempre, be humble. Ayan. Kung ano man yung na-achieve mo ngayon, ayan. So, ang lalaki lang po is yung laman ng bulsa.
wag yung ulo. Tama? Ayan, so be always humble. Dapat humble ka lagi. Tama ba? Humble ka kasi pag nagyabang ka, what if pinatikim ka lang ng Panginoon kung anong meron ka? Tama? Kung anong skills mo na kung merong previous company na nasalihan mo, tapos malupit ka doon, di ba? Kumbaga, kumbaga hari-harian or ano man yung naanuhan mo, be humble ka. Kasi bakit? Or example, ngayon, anong rank ka ngayon, ano yung malupit ka humataw ngayon, ilang PINs mo ngayon, di ba? Huwag ka nang kumbaga be humble ka lang kasi what if pinatikim lang yan sa'yo ni God. Sinubukan lang kung hanggang saan yung haba ng pasensya mo. Kung kaya mo ba maging humble down. Di ba? So what if binawi? Tama? At yun po, kaano yung kadugtong ng discouragement? Isa din po magdi-discourage sa'yo. Tama? So ang discouragement, yan yung maghihila sa'yo para manghihina hanggang sa mawala ka dito sa business. Sabi ko nga, walang nag-failure sa ganitong business, pero nagko-quit marami. Tama? And so ano pa? Ayan, so yun lang. Thank you so much po sa lahat ng nakinig. I hope meron po kayong natutunan. Kung hindi man naging dalawa yung natutunan nyo, kahit isa lang or kalahati, at least meron po kayong natutunan. So, I hope meron po akong makikita ulit dito na magtutok, lalo na sa mga OFW kasi na nai-inspired po ako, lalo na sa mga kapwa kong OFW. Diba? So, thank you so much sa lahat po ng nag-cooperate. Salamat po sa inyong lahat. And syempre, mahaba ba yung natin, guys? Mahaba ba yung topic natin? Inantok ba kayo sa topic natin? Ayan. Sana naman gising pa ang lahat. Ayan, so thank you so much po sa lahat ng nakinig sa pag-cooperate. So, ako po si Amina Muhammad Tahir ang nagsasabi po na love your business and it will love you back. So, thank you so much and God bless po sa lahat. Good morning. Back to you.